tsaka jolly, at tsaka mapagmahal. Halata naman nung makulit ako sa jolly at mapagmahal talaga. Medyo, na ano lang ako kasi, nainitin ang ulo ng babae. So, okay lang yun. Kasi at least, nade-develop naman at napokontrol naman siya. Hindi naman tayo perfect, guys. Gaya nga ng sabi ko, valid lahat ng emotions. Ang strength ko po is, dedicated po ako sa mga task and mabilis po talaga akong gumalaw, lalong-lalo na po sa pagdiskarte po sa loob ng bahay ni Kuya. Ay, yung weaknesses ko muna-una is, mahirap talaga akong, makagets. Medyo mahirap lang. Paulit-ulit, mga dalawang Itong sinabi ko na ang weaknesses ko talaga ay masyadong mahirap ako makagets. Akala ko talaga dito. Ito pa yung time na parang wala pa dito sa sarili ko. Parang sa tingin ko pa yung sarili ko parang, ay, mahina. So parang super laki ng pag-improve ng aking buwan character. Lalo pagdating na sa, ito nga sabi ko na ang weaknesses ko ay mahirap ko intindi. At yun nga, pinatunayan ko sa sarili ko na hindi ako ganyan kahirap paintindihin. So, lahat ng mga sinasabi sa akin, although first day talaga, nangangapa pa talaga ako sa mga salita kasi si Kuya naman, si Kuya naman, yung mga Tagalog niya super lalim, naiintindihan ko naman, pero hindi ako nakakapagsalita ng Tagalog kasi Bisaya, tsaka first time pa dito sa Manila. So, yun lang, practice makes perfect. Ang wino-worry ko po is kung may hindi ba makasundo na tao or galing ba sa outside world na may ipapakalat ng mga picture ko dati na bata pa ako kasi maitim ako. Tapos sa loob naman is baka may hindi ako gusto or makaaway ko. Ay, dito naman sa makaaway, akala ko talaga si Piang. Pero, yun nga, ang good thing naman sa amin ni Piang, na-open namin sa isa't isa na pet peeve ko siya, pet peeve na din ako. Eh di mas maganda, mag-pet peeve kaming dalawa. Siyempre nakikita nyo naman, palagi kami nagbabardagulan kasi ganun kami magmahal sa isa't isa. Siguro may mga bagay na nasasabi kami sa isa't isa na hindi kami alam, pero at the end of the day, willing naman kami na mag-open ng mga saloobin namin, gaya nga ng mga nakaraang araw, na sinabi ko din sa kanya na akala ko kami ang mga crush or mag-aaway sa mga babae ni Kuya kasi nga inamin ko na ayaw ko ng mga kaugali ko at saka sinabi na din na ayaw niya din ng mga ugali. Ang value ko po sa buhay, naniniwala po akong mas mabuting sabihin mo na lang yung totoo sa isang tao kaysa sa plastikin mo siya. Correct. Hanggang sa umabot na nga sa point na parang hindi na siya parang ka na pagsalita, like formal na pagsalita. Parang umabot na din sa point na itong values ko parang umabot sa point na lahat sila naapektuhan, lalo na yung pagsigaw ko sa baby class. Yung talaga. Doon talaga ako unang sumabog. Pero mali naman talaga yung ginawa ko, kaya huwag mong gayahin. So, gayahin ang pagiging ulo. At i-control talaga ang pagiging ulo. Go kulit, laban! Kaya mo yan! At saka, kaya mo yan. Mapunta ka sa big winner. Kayang-kaya mo yan. Kasi andun yung family mo sa labas na nag-aantay na dapat maging big winner ka. Laban! Tsaka imagine guys, pinapanood ko yung kulit dati na kinakausap na ako. Yung sinabi niya na, yung tanong nga ano man sabi mo sa kulit na nakakapanood dito sa'yo. At yun nga, talagang same talaga kami. Kambal talaga kami ni Sel. Si Sel to! Ako si Kulit, siya si Sel. Nag-message talaga si Sel sa akin. Ito yung self ko na ng ulo, talagang pikunin na babae, talagang natatawa lang ako sa babaeng ito dahil marami pa talaga siyang hindi alam sa buhay. Colette, you did a very, very, very great job. Okay na yon. Kung nanalo ka man o nakalabas ka man kaagad, okay lang yon kasi yung mga tao naman sa paligid mo ngayon is proud sa'yo. Siguro yung ito,
eto, yung sa kwarto, siguro na nakulong na walang cellphone, walang gadgets, kahit anong gawin mo, wala kang makikitang orasan, hindi mo alam kung anong oras na. Tapos, ayun, kahit anong type mo sa buhay, pwede mong gawin kasi wala ka namang kakabalahan. Tapos, after mong maligo, magsusuklay, tapos matutulog, tapos aantay ka na lang na may kakatok, tapos mag-aabot ng pagkain, pero wala ka talagang access sa labas. Depende na lang pag may pumasok dito. Ito talaga hotel arrestment talaga para kang kuan. Para kang hindi masabtan talaga kasi wala kang relo, wala kang cellphone, wala kang communication, lahat-lahat. So, ganito ka lang. Wala ka pala. Wala kang relo talaga. So, it's a big survival talaga dito sa loob ng hotel arrestment na to. At proud ako sa sarili ko dahil dito pa lang nalagpasan ko na. Dito ko talaga nakita sa taong ito na porsigido talaga siya makapasok sa bahay ni Kuya. Kahit alam niya, napakahirap. Sabi nga niya nung una, how you describe sa bahay ni Kuya, hirap. Kahit alam niya mahirap talaga, i-risk na yun. Salamat sa panonood ng aking reaction video. Sana kayo ay nag-enjoy. So, ayun lang. Salamat!